morning, welcome back sa ating channel. Let's subscribe. So ito yung ating tataniman ng Helianthera. So uproot natin itong mga Helianthera na to, o yung medium nya, at ipapatong lang naman natin dito. Sana walang masyadong maging aberya dahil medyo maarte ang Helianthera kapag nadali rin yung roots nya, pero hindi kasing arte ng cephalotus. So medyo okay yun. So ito yung tingnan nyo kung gaano kataas yung diferensya, halos doble yung current height nya, at yung lapad naman medyo mas maliit ito kasi yung dalawang tray ipagkakasya natin dito sa isang malaki-laking tray. Yung sinukat ko sa baba, ayun nga, medyo mas maliit, pero sama-sama naman sila. So mas may a-arrange natin ngayon. Okay din naman na magkakatabi kasi maganda yung Helianthera pag magkakasama. So ayan, dito natin ilalagay. So ngayon magpe-prepare tayo ng medium na gagamitin natin. Pero bago yun pala, kailangan natin ng kulambo. Kasi kung mapapansin nyo, lalaki ng butas niyan. Kung lalagyan agad natin ng perlite yan, sigurado matatapon lang na ba? So ang gagawin natin ganito. Yan. Ganyan lang kasimple. Tapos gugupitin natin yung mga extra sa gilid mamaya. Set up muna natin to. So yan. Lagyan natin ng medium. Mukhang may nalinisan na dun si misis ng medium. Pwede na to. Ang kulang na lang dyan more perlite. So gamitin na lang natin to. Ang good naman to Ayan. So maraming ang perlite yung nilagay niya So I think pwede to. Gamitin na natin. Buhos na natin para mabilis. Yeah. Hirap mag video na isa lang. Ayan. So kung mapapansin nyo, ang mixture nya dito parang mas mataas yung perlite, or 50-50 pa rin. Pero ang gagawin natin, dadamihan talaga natin ang perlite. At kung makita natin hindi acceptable para sa Helianthera yung mixture, mas gusto ko kasi mas maraming perlite pagka Helianthera. So dadagdagan pa natin ng perlite at babawasan ng sphagnum moss. So tara, lagyan natin ng more perlite to. Upitin na nga muna natin. Mahirap dalhin yung sandamakmak na net. Gupitin lang natin extra. Kulambo. Alam nyo ba't kulambo binili namin? Napakamura na ito kumpara sa shading net. Ang kulambo nasa 20 pesos lang. Mahal na yung 30 per 5 feet yan Kaya murang mura to. So kung gusto nyo pang ilalim lang ba, pwede na tong kulambo, o kaya pang umpisa ng maliit na growing area. Gagawin nyo lang siya na para hindi makapunta yung mga insekto. Kulambo na lang gamitin. Yung mura kasi. Ganun din naman. Kung shading net, okay rin, matibay, pero mahal. Parang 5 times na mas mahal kaysa dito. So ngayon lalagyan natin ng sandamakmak na perlite. Pagka nag-handle kayo ng perlite, mas maganda kung mag face mask tayo. Face mask nga tayo. May face mask dito Mahirap lang magkasakit. 3 araw lang yung time natin dito para magkikilos sa growing area, tapos may pasok na naman, nagkasakit pa tayo. Mahirap na. Magpi-face mask lang ako.
Tapos maglalagay ng perlite. Ayan. So lalagay na tayo ng perlite. Ay, sorry. Ulit pa na. Video nga. Video mo lang yung ano. Ito lang ba na? Huwag na ako. Ayan. Ano na? Ayan, kanya mo lang. Maglalagay Hawakan ko lang. Oh. Video na to. Oo. Pwesto ka lang na maayos. Kung hindi ka mangawit. Oh, sobrang init oh. Ang natunaw na yung panalok. Ay, naupuan ko pala. Nakaraan. Kaya pala parang nayupi. Doon ko lang pumwesto para makakilos. Ganyan man na yan. Huwag niyo sisinghutin tong perlite kasi masisira ang buhay na dito. Dami naman. Marami talaga po. Dapat ka nasa 90 ako. 100% kaya na yung tinanim ko dun. Nilagyan ko lang ng toppings yun, yung nandoon sa una ng pure sphagnum. Pero 100% perlite yung ilalim nun. Ngayon, nilagyan natin ng sphagnum kasi mataas yung lalagyanan. So baka hindi umabot yung tubig sa ibabaw kapag walang masyadong sphagnum. So bago natin i-marinate yung perlite, diligan natin para hindi Ilalim mo sa laman para madiligan yung laman. lagyan natin yung sa langgana. Wait. Ay, sama. Tapos mix lang. Metos. Dito lang yung videoan mo. Ha? Dito banda. May zoom yan eh. Ako marunong. O, iyan naman, stop mo muna para fast forward na lang natin. Oh. Ayan. Ilipat ko muna sa planggana. Kasi ang hirap haluin doon sa tray. So dito pa lang nakikita nyo na kung pwede siyang pang medium talaga. Kasi kung masyadong maraming perlite or less perlite, kailangan yung timplahin, dagdagan or bawasan. Yung ganito parang okay na ito eh. So kung kukulangin to, dadagdagan na lang natin mamaya. Kasi considering na ipapatong pa natin dito yung medium na luma, so madadagdagan pa sa taas eh. Yan, lagyan na natin dito.
Puro perlite yan. Kala nyo lang marami yan, pero mas marami yung perlite ng unang medium natin. At naging effective naman. Kita nyo naman yung growth nila. Hindi hari sa bubuyog. Ang hilo-hilo na. Ano? Ang hilo na yung bubuyog. Init kasi pa naman. So, stop na. Nakalibrate ko yung gimbal natin. Dinagdagan ko pa ng dalawang takal ng perlite. Kasi may mga area na maraming spangled. So dinagdagan ko ng dalawang ganito pa. Tapos kinalat ko lang. So kaya mapapansin nyo, ayan, mas marami na talagang perlite yan. So ayan, ngayon trim na natin to para mas maganda tignan. Ayan ang gilid. Tignan natin itong mga extra na kulambo. Ngayon, ang gagawin naman natin, ililipat na natin dito yung Helianthera. Ito na yung exciting part kasi ang Helianthera madaling mabali. So, iingatan natin na hindi mabali yung Helianthera, lalo na yung malalaking growth point. So, ayan. Tara. Tayo. Ito na yung bagong medium or planter. Paglalagyan natin itong dalawang paso ng Helianthera. Kung makikita nyo, puro yan algae ngayon. Pero bibilangan lang natin yan ng ilang linggo. Yung mga nakikita nyong algae dyan, hopefully, theoretically, mawawala. Ayan. So, tara, lipat na natin. So, ayan, ililipat ko na. Sana lang maging maayos ang lahat. Siguro tatanggalin ko na lang sa pagkakatanim tong mga tatanggalin ko na lang tong lumang tray. Kung makikita nyo, hindi na lang na space dito sa kabilang side. Kita nyo ba? So dyan pala makikita nyo na kung gaano kaliit itong lalagyan natin kumpara dun sa dati nilang trays. Silipan nga natin yung ilalim, baka may ugat na yung Helianthera at mabunot lang natin. Parang wala pa naman. So ang gawin ko muna siguro, tanggalin ko itong mga fern na tumubo yung malalaki. Kasi tutubuan naman ulit ito Pero hindi natin priority yung fern. Priority natin yung halaman natin, yung Helianthera. Ito yung mga nakatanim na seedling. May mga seedling kasi ito ng Nepenthes. Tanggalan ko rin ng damo muna. Malaki na ng mga puro.
gusto ko ipakita sa inyo na ano, na medium. Wait lang ah. So, ito, gusto ko lang ipakita sa inyo yung medium talaga ng Helianthora natin. Diba kanina sinasabi natin mas maraming perlite etong medium na to, samantalang wala nga tayong makita masyadong perlite, diba, sa ibabaw. Kasi ang dahilan niyan ay puro sphagnum yan sa ibabaw. Pero yung ilalim nito pure perlite. Ayan. Pure perlite po yan. Kaya nagustuhan din ng Helianthora natin yung ganong mixture. Kaya ganun na lang yung dami ng yung perlite na nilagay natin dito sa bagong medium nila. No? So, ano kaya magiging reaction ng Helianthora natin ngayong binabaan na natin yung percentage ng perlite? Dahil dati pure perlite eh. Ngayon less na. So, ngayon titingnan natin kung anong magiging reaction. Kung papangit, edi repat na naman, replant. Pero kung hindi naman, edi okay na yan. Ang inaalala ko lang ngayon, etong tawag dito. So ito lang, etong dating net na ito, may mga nakatanim ng nepenthes. Kung tatanggalin ko to basta-basta, mamamatay ibang nepenthes. Pero dahil Helianthora ang priority natin, itatry na lang natin i-replant yung matatanggal na nepenthes seedlings. I mean, kasi ano, kita nyo may mga nepenthes seedling na tumubo sa gilid. So ang gagawin natin, tingnan natin kung paano yung diskarte. Sandali lang. So ayan, tingnan natin kung paano natin ito maililipat ng hindi na sisira. Kami ng mga nepenthes seedlings sa gilid ng trays. Siguro ikakat ko na lang yung mga area na sobrang tagal natin kasi ayoko magmadali eh. Baga taon yung binilang bago maka-establish tong halaman natin. Kung mamadalain natin, baka ikasama. Kaya ayusin natin yung pag-transfer. Kaya ko na.
Ako mo na lang dito para hindi anong nakakapit na kasi ibang halaman sa ilalim. Kapain mo yan. Yung malaki baka nakakapit na yan. Ayan, ayusin lang natin ng konti. Tumba na itong isa. Ito maraming ano to, maraming seedling ng Nepenthes yan. Kung iniisip nyo na challenging na tong replant natin, mas challenging tong isang tray kasi mas marami siyang Nepenthes. Bukod doon, puro seedling rin to. Itong isa. Sarracenia natas. ICI. Ayan. Ito na lang yung space para dun sa isa. I think pwede pa natin iurong to ng konti para magbigay ng more space dun sa isa. Paano 50-50 sila ng space. So ngayon tong isa medyo problematic to kasi tinubuan na to, kinapitan na nung pakita ko sa inyo. So ayan, kinapitan na siya netong fern, bigay sa atin to eh. So ang gagawin natin, kunin ko siguro to ng buo tsaka ko ilipat kasi yun eh, nagkapit na to ng fern. Pag-isipan ko muna sa lang. So, kung mapapansin nyo, ito na yung ating nangyari dito. Natabunan pala natin yung isa. Or, ano ba nangyari? Yan o. Yung laki na pala na itong isa. Kala ko natabok na natin. So, ito. Laki na. So, dimikit na siya dito sa kabilang plant. Helianthera. Kaya na lang natin yan. Tapos isa-isa natin ilagay dito itong mga plants kasi hindi natin makukuha ito ng buong buo. Kinapitan na kasi ito na itong fern. So wala natin gawa ng paraan na makuha siya ng yun, tingnan nyo pag hinila ko talagang kapit pa kapit yung mga ugat sa ilalim. Ito namatay na talaga doon si Puliculata. Wala na tayong magagawa. Matay talaga siya. Sobrahan sa live sphagnumos, natabunan. So kaya naisip ko rin na i-replant na sila. Hindi naman totally replant kasi kasama nga yung old medium eh. Baga parang pinataas ko lang yung medium. Ayan, ano na natin, ilipat natin
Sana hindi maapekto nito. May lip jump na, picture jump na naman, napakataas. So hopefully mas magustuhan nila sa bagong lalagyan. So wait lang, set up tayo para kung ano man makapture yung mga pangyayari. So ayan, lipat na natin. Alam ko na gagawin ko, gugupitin ko yung fern na malaki. Saglit lang. So ayan, gugupitin na lang natin yung fern na kumapit dito. Hindi ko naman siya mapapatay eh. Kumbaga parang pinropagate ko lang siya. Okay. Bakit? Ano lang dito, parang ano pala to, dalawang net, kaya mahirap. Tanggalin mo yung pre. Uy, matapon yan. Ay, naku papa. Uy, pamlaglag. So ayan, nililipat ko na. Ang dami ng sili. Pwede na natin itong matuluyan. Ganda pa ng roots eh, pero wala na talaga ito eh. Dati tinatry ko itong isave yung mga ganito, pero wala na talaga ito. Kahit maganda pa yung root system niya, kung natuyo na talaga siya, wala na eh. Suksok mo na lang dun oh. Malamig. Susok ko pa rin yun dito. Dahil mabuhay. Pero wala talaga. Na-try ko na dati to, ginawa ko na to. Hindi talaga sila nabubuhay. Kahit na may maganda pa siyang root system. Pag wala ng feature, wala na. So ngayon, ang challenge, paano mo ito maililipat. Dito. Bilang ng mapicture niyan. Oh. Yung picture. Maganda na pula. Tanggalin na natin. Dahan-dahan na mabilis. Pero ba dalawa yan? Ano po ay? Parang isa lang. Hindi, nakaano lang. Alam na ko. Ako na. Ako Yung na. isa lang ang konti. Ano ba yung bunting?
mga malalaking picture print na dito. Malalaking seedling. Diba malaki ang ano nito? Magbaw. Mahirap pag sinipat talaga ito. Alayan nila hindi yung Wala ako naman. Sundo ka. may unti. Magbubunot muna ako ng mga damuho. Siguro pag nadiligan to gaganda. Ayusin ko na lang ulit. Balik ko na itong isa. Sa mga nasa gitna maliit pa siya. Pag sa gilid kasi madaling natutuyo. Nanganak na pala siya, oh. Ito, nanganak na. Record pa rin ba? Oo. Ayun, anak. Ito. Hindi yan. Tinanim ko yan. Ito hindi na ano eh. Nag-charge. Sira na ito. Ay, tanggalin mo na. Ilagay mo dun sa gilid. Huwag mo na ibabad sa tubig. Ayusin ko pa yun. Ano ulit?
Yan. Wait lang, ako ng mga gabi. Kayanin kaya ng cage yan. Yun yung tanong. So ayan, nailipat na natin yung Elympora. Hindi pa ito maayos kasi nalalagay lang. So titingnan natin ano yung mga pwedeng gawin para mas maging presentable at maging survivability ng halaman nyo. Ito mas lagyan ko lang ng mga tag na kumakalimatan. Chela. Ayan nga dito na ano siya. Mabili nila. Derodex X minor. Saracenia na this X burgundy black. Ciliata. Ayun. So diligan natin para magkaalaman kung anong mangyayari. So ayan, dinidiligan na namin at yung pinandilig na namin kulay kanal na yung kulay ng tubig. Kaya tinesting namin yung tubig kung ilan na yung TDS at mas mababa pa, nag 90, ano yung lot? 99? 99 kahit na mukhang putik na. So ibig sabihin medyo sagad na yung tubig natin kaya may kulay na, tapos may sumasama ng mga bato-bato or ano bang tawag doon, clay. So yan, dinidiligan natin para mag-settle yung medium, magkaalaman kung saan yung kailangan dagdagan na area at kumbaga para ma-fortify yung pagkakatanim ng mga plants ninyo. Ayan, ito maganda pa ugat pero not na ano, na root rot. Ano kaya magiging reaction na ito? Bumalik ko na yung tanim na yung pagkakatanim sa kanya. Ayusin ko na lang mamaya. So, basta yan, itanim na natin sa medyo mataas-taas na paso. Hindi naman siguro bibigay itong cage. Sana lang. Hindi bibigay. Medyo mataas-taas na yung Venezuela tapu. Ayun na yung ano. Mas maganda kasi medyo mataas para yung ugat malaya silang mag-explore sa ilalim. Diba? Mas malaki ang ugat, mas malaki ang halaman. Ayun yung churi. So titingnan natin kung mangyayari nga dito sa halaman natin. Kasi last time na ginawa natin to, hindi nangyari yun. No, nag-decline yung health ng mga halaman natin na nilagay natin dito. Ayun ay nasa fully outdoors and full sun. Ito naman ngayon nasa shaded at may harang na plastic sa kabilaan. So tingnan natin kung ngayong pagkakataon na to kung iba na yung magiging outcome. So ano yung ko muna to, ubusin ko yung tubig or huwag na pala kasi mamaya ayusin ko pa pala para may pandilig pa ako. So ngayon iisa-isahin natin yung mga halaman na tumabingi, ngumiwi. Kaya kailangan maging maayos yung kanyang pagkakatanim. So itong ngumiwi ito, dagdagan natin ito ng perlite. Dami pang perlite dito. Siguro kailangan ko lang kumuha. Kuha mo na akong perlite na marami kasi perlite yung pang kakalang natin sa ilalim. So meron tayo dito ang kinuha na puro perlite yan. Ayun yung ipang
Babara natin dun sa mga naging uneven yung surface at tumabingi nga umuwi yung ating mga halaman. Kailangan natin itong ayusin. Hindi na nagkaroon tuloy ng space dun banda. Kailangan dagdagan na. Ayan o, dapat ganyan yung itsura niyan. So, kaya ngayon, dagdagan natin ang ilalim. Ito. Yun. Diba? Medyo ganda-ganda na. Ito ba yung ibang lumiri? Ito banda. Dagdagan natin. Yan pa natin ang konti pa. Parang hindi presentable yung pagkakatanim eh, no? Ano lang eh, dito. Basta na lang pinatong. So ito pa, hindi pa natin itong gilid. Isa pa. Kulang pa dito. Ito kulang na kulang. Ayan na natin. Yung parte na heterodoxia. Nahulog na perlite, hayaan na natin. Ano ang magagawa dyan? Ang mahalaga, mabuhay sila. Sinutans, medyo nakapailalim, kabado rin ako dyan. So ang gagawin natin, ibabaw natin. Sinutans. Ito itong isa yun. Ano natin ibabaw? Ito nakatanim na. Perahan natin. Umibabaw na si Sarracenia Nades na hybrid. Ayan ang sinutan, hindi pa. Ilalagyan natin dito. Moho. So ito na, si Sarracenia Nades na naman yung nawalan yung pwesto. Lalagyan natin yan, perlite na naman. Naka-record ba kayo? Naka-record ka. Camera ko. Record pa ba? Ayan, naka-record pa pala. Nakikita nyo pa yung ewan ko kung magiging successful to, pero hindi maayos yung pagkakaano ko. Basta-basta na lang. Pero ayan. Nag-isnot tuloy sa inyo. Ayan.
Lagyan natin ng perlite. Marami tayong perlite. Hirap pala i-manage ng perlite pag puro perlite lang. Nakadikit sa kamay. Halos yung kalahati hindi na ilalagay. Tapos etong sobra. Ito natin. Ayan. Tapos diligan. Diligan na natin to. Ako madiligan. Oh, yung Nessie parang hindi natin gawa to no? Pero ganun pa man yun lang naman tayo talaga gumamit ng pure perlite sa ganito kalaking planter. Tingnan natin kung ano magiging outcome. Subaybayan nyo to kasi subaybayan ko rin to. Hindi ko pa siya na pinaparami kasi nga inayaan ko lang siya lumaki muna. Laki na nga eh. Pero hindi pa yan kasi yung max size eh. Hinihintay ko yung maximum size siya. Base dun sa base dun sa halimbawa sa libro ng Savage Garden. So sa Savage Garden, ang maximum size na minor ay 6 inches. Sa ngayon, nasa 4 pa lang siya. So may 2 inches pa. Tingnan natin kung kaya natin magawa na magkaroon ng 6 inches pitcher si minor. Kasi hindi naman natin sa kanya talaga mabibigay yung 100% na natural na environment niya pag nasa wild. Kaya tingnan lang natin kung hanggang saan yung kaya natin na size na mapalaki siya. Tapos medyo yan, dito natin ba tapos ano ba ito? Kasi sa akin sila na dito yan. Tataka kung bakit ayaw gumana ng pump natin ngayon. Isa gumagana pa itong isa eh. Ito nangyari dito. Ayun, gumagana pa. Gumagana pa yung isang aerator natin. Itong isa sira talaga eh. Kailangan buksan. Baka sira yung pump sa loob. Or battery. Baka hindi nagcha-charge. Anyway, ito na yung final setup natin. Kung makikita. Pero may babaguhin pa ako konti. Ito na lang. Medyo parang nakangiwi pa rin hanggang ngayon. Ayan. Tanggalin natin itong damuho na to, yung damo, kasi pag yung damo nagpabayaan mo kakalat ng kakalat, napakabilis kumalat ng ganitong klase ng damo. Tapos tanim natin ng maayos itong ating Helianthera. Okay, good. Itong Helianthera na to, ano lang ito, picture lang siya. So ngayon tinubuan na siya ng mga another picture, kaya naging isa na siyang Helianthera na mga plantlet. Ito naman yung mother plant na nagtampo nung una ay araw na natin mamamatay. Imbis na mamatay nag-produce pa ng another plantlet sa gilid. Pero anong nangyari kasi talaga dito, muntik na tumaroot rot pero naagapan. So nung naagapan, naroot rot na yung gitna pero yung gilid may buhay pa, yung dalawang gilid. Kaya yung dalawang gilid na yun nag-produce ng dalawang growth point. Dapat nga ganun nangyari dito.
ito sa namatay na Pulliculata. Kaya lang hindi talaga natin agapan si Pulliculata. Yung sabi nating muntika na video natuluyan talaga. Tapos nung nakita akong gano'n na nangyari kay Pulliculata, inayos ko na si Nutans pati itong Siciliata. Kaya yon na ano natin, naagapan. Ayan ang pagre-repat natin ngayon. At ito si Pulchella. Pulchella, okay, ganda yung pagkakatanim niya. Kanina yung nadaganan pero okay pa rin. Tapos ito naman si INICI. Magpuproduce na siya ng traps. Picture pala na bago. Ayan, nasa gitna. Hintayin natin yan. Kasi exciting to. Dalawang picture lang to nung dumating. So magkakaroon na siya ng pangatlo. Ayan, yung mga update na hindi lahat ng mabibili yung halaman mabubuhay niya. Ako nga tingnan nyo. Kumbaga, tutok na ako dito. Biglang nagkaroon lang ng araw na busy ako. Namatay si Pulliculata. Tapos si Heterodoxia naman, ang ganda naman. Kaya lang, nung tinignan ko, ayan, nag-uumpisa na rin ng root rot. So, kailangan talaga natin na kahit na busy, kahit pa paano, i-check kung kamusta na yung mga halaman. Tapos yung hayaan na tinutubuan ng sandamakmak na damo, tulad nito. Ang nakatanim dito ay Cephalotus na nagaling sa bote nung nakaraan. Alam nyo ba, itong pansit-pansitan na to, napaka-common diba sa atin dito sa paligid-ligid. Pero alam nyo ba, sa loob ng kulungan kailangan to. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi yung mga kinakain nila doon, ang hilig nila sa bagoong, tsaka sa, ano mga tawag doon, longganisa. Kasi ayun yung mga, kumbaga, comfort food nila sa loob. So madalas sila magkaka-arthritis doon. Kaya kailangan nila ng pansit-pansitan. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kung mag-anak sa loob, pag dumalaw kayo, dala nyo ng pansit-pansitan. At sabihin nyo syempre, alam nyo yung ano yan herbal benefits. Kasi baka isipin ng jail officer kung anong klase halaman yan. Sabihin nyo ito ay herbal medicine, pansit-pansitan. So they can confirm naman, pansit-pansitan talaga yan. Kung pwedeng ipasok o hindi. Pero palagi ko pwede. Gusto nyo naman, lagyan nyo ng kamati sibuyas na harap salad, diba? So mas less question, hindi na questionable talaga. So yung tinatanggalan lang natin ng damo to para mas makita natin kung natitira natin yung Cephalotus. Ayun, buhay pa siya. So bilang natin dito yung mga natirang halaman. Ayan, sabi natin dyan. Sabi natin to. Space po. Pwede pa tayo mag-alaga dito ng mga bagong wala nga tayong budget ngayon. Saka na. So ito dito na lang muna yung mga yan. May Cephalotus pa rin dito. Ayan, nandyan. Ayan. So ayan ang ating pagre-repat ngayon. At i-update ko kayo kung ano ba, kung mapapabuti pa tong halaman natin o mapapasama. Tingnan na lang natin. Kasi para sa akin, hindi naman masyadong nagalaw ang ugat, pero parang may nahawi akong ugat sa ilalim kanina. Tignan natin kung alin sa kanila yan. Sana lang hindi maapektuhan yung new growth, kasi yung new growth mahalaga yan para sa kinabukasan ng inyong mga halaman. Nakakatuwa talaga itong halaman. Sana maganda yung maging epekto sa kanila na itong mataas na medium. Diba? Parang na isnaw na yung ating so yun lang muna. Salamat sa panonood nyo. Medyo mahaba-haba na itong video na to, repotting ng Helianthera, pero at least nagawa natin. Yun lang muna. God bless and bye bye.